Welcome to the Entrepreneurship Self-Learning video on entrepreneurship. Forecast the costs to be incurred, compute for profits. This video is designed to give you fun and meaningful opportunities for guided and independent learning at your own pace and time. You will be able to process the contents of the study material while you are actively studying. This is the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Learning objectives. After going through this video, you are expected to identify the different factors that affect the selling price of a product. Tukuyin ang iba't ibang salik na nakakaapekto sa presyo ng pagbebenta ng isang produkto. Differentiate variable cost from fixed cost. Ibahin ang variable cost mula sa fixed cost. Calculate product cost, unit cost, markup price, and selling price. Kalkulahin ang halaga ng produkto, halaga ng unit, presyo ng markup, at presyo ng pagbebenta. Motivational activity. Pangganyak na aktibidad. Guide questions. Mga gabay na tanong. 1. Can you guess the price of the fries? Mahuhulaan mo ba ang presyo ng fries? 2. How did you come up with your price? Paano mo naisip ang iyong presyo? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll let you show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who batted it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting
monopolist o maaaring ipataw sa kumpanya sa pamamagitan ng mga kondisyon ng merkado. The selling price is the sum total of the cost price and the profit margin set by the seller. Selling price is the price at which a product or service is sold to the buyer. However, cost price is the price that is incurred to produce a product or provide a service to the buyer. Ang presyo ng pagbebenta ay ang kabuuan ng presyo ng gastos at ang margin ng tubo na itinakda ng nagbebenta. Ang presyo ng pagbebenta ay ang presyo kung saan ibinebenta ang isang produkto o serbisyo sa bumibili. Gayunpaman, ang presyo ng gastos ay ang presyo na natamo upang makagawa ng isang produkto o magbigay ng serbisyo sa bumibili. Factors affecting price. Mga salik na nakakaapekto sa presyo. 1. How the competition prices the goods and services you plan to provide. Paano pinapahalagahan ng kompetisyon ang mga produkto at serbisyo na plano mong ibigay? 2. Expectations about sales and expenses. Mga inaasahan tungkol sa mga benta at gastos. 3. How much money the owner wants or needs to make. Magkano ang pera na gusto o kailangan ng may-ari? 4. Market tolerance. It is a measure of how much of a loss an investor is willing to endure within their business. Pagpapahintulot sa merkado. Ito ay isang sukatan kung gaano kalaki ang pagkalugi na handang tiisin ng isang mamumuhunan sa loob ng kanilang negosyo. 5. Suppliers' pricing terms and inventory costs. Mga tuntunin sa pagpepresyo ng mga supplier at mga gastos sa inventaryo. Current prices should be the basis of costing, thus the need to do a price check from time to time. With this in mind, there are several factors that a business considers in order to compute for the selling price of the products that they create as well as how much the business will earn upon selling the products. These are: ang kasalukuyang mga presyo ay dapat na maging batayan ng paggastos, kaya ang pangangailangan na gumawa ng isang pagsusuri sa presyo paminsan-minsan. Sa pag-iisip na ito, mayroong ilang mga kadahilanan na isinasaalang-alang ng isang negosyo upang makalkula ang presyo ng pagbebenta ng mga produkto na kanilang nilikha, pati na rin kung magkano ang kikitain ng negosyo sa pagbebenta ng mga produkto. Ang mga ito ay: 1. Fixed costs. Mga nakapirming gastos. 2. Variable costs. Variable na gastos. 3. Product cost. Gastos ng produkto. 4. Unit costs. Gastos sa unit. 5. Markup price, and presyo ng markup at 6. Selling price. Presyo ng pagbebenta. Fixed costs. These kinds of costs are considered unchanging no matter how much a business increases or decreases its sales. Fixed costs are expenses that a business has to pay even though there are no sales or activities. Mga fixed cost. Ang mga ganitong uri ng gastos ay itinuturing na hindi nagbabago gaano man kalaki ang pagtaas o pagbaba ng isang negosyo sa mga benta nito. Ang mga nakapirming gastos ay mga gastos na kailangang bayaran ng isang negosyo kahit na walang mga benta o aktibidad. Examples of fixed costs may include rent, utilities, and salary expenses. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ng mga nakapirming gastos ang upa, mga kagamitan, at mga gastos sa sweldo. Variable costs. These kinds of costs are considered as relative or proportional to the output produced by the business. It may decrease or increase depending on the decided units that will be produced during at a specific time. Variable costs. Ang mga ganitong uri ng gastos ay itinuturing na kamag-anak o proporsyonal sa output na ginawa ng negosyo. Maaari itong bumaba o tumaas depende sa napagpasyahan ng mga unit na gagawin sa isang tiyak na oras. Examples of variable costs may include raw materials, direct labor, and delivery fees. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ng mga variable na gastos ang mga hilaw na materyales, direktang paggawa, at mga bayarin sa paghahatid. Product cost. Production or product costs refer to the costs incurred by a business from manufacturing a product or providing a service. Production costs can include a variety of expenses, such as labor, raw materials, consumable manufacturing supplies, and general overhead. This is the result of adding fixed costs and variable costs. Gastos ng produkto. Ang mga gastos sa produksyon o produkto ay tumutukoy sa mga gastos na natamo ng isang negosyo mula sa paggawa ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. Ang mga gastos sa produksyon ay maaaring magsama ng iba't ibang gastusin tulad ng paggawa, hindi na proseso na materyales, consumable manufacturing supply, at pangkalahatang overhead.
Ito ang resulta ng pagdaragdag ng mga fixed cost at variable cost. Product cost equals fixed costs plus variable costs. Gastos ng produkto, katumbas, mga nakapirming gastos, plus mga variable na gastos. Unit cost. This is the product cost relative to the number of units produced. The cost can be determined by dividing product costs by units produced. Halaga ng unit. Ito ang halaga ng produkto na may kaugnayan sa bilang ng mga unit na ginawa. Ang gastos ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng paghahati ng mga gastos ng produkto sa mga unit na ginawa. Unit cost katumbas product cost divided by units produced. Gastos ng unit katumbas gastos ng produkto. Hinati ng mga unit na ginawa. Markup price. This is the amount of difference between the selling price and unit cost. Oftentimes, this is expressed in percentage. Markup is the amount added to the unit cost so that the business will incur profit in the long run. But to obtain that amount to be added to the unit cost to make the business profitable, we follow this formula. Markup price. Ito ang halaga ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbebenta at halaga ng unit. Kadalasan, ito ay ipinahayag sa porsyento. Ang markup ay ang halagang idinagdag sa halaga ng unit upang ang negosyo ay magkaroon ng tubo sa katagalan. Ngunit upang makuha ang halagang iyon na idaragdag sa halaga ng unit upang gawing kumikita ang negosyo, sinusunod namin ang formula na ito. Markup price katumbas unit cost multiply by Desired rate of return. Presyo ng markup katumbas gastos ng unit. Dumami sa ninanais na rate ng pagbabalik. Where? Saan? Unit cost katumbas is the amount obtained by dividing product cost and units produced. Gastos ng unit katumbas ay ang halagang nakuha sa pamamagitan ng paghahati sa gastos ng produkto at mga unit na ginawa. Desired rate of return katumbas a subjective minimum rate percentage of profit that an owner wants to gain from selling the product relative to the risk. Ninanais na rate ng pagbabalik katumbas isang subjective na minimum na rate porsyento ng kita na gustong makuha ng isang may-ari mula sa pagbebenta ng produkto na may kaugnayan sa panganib. Selling price. This is the amount that the business should sell its product. This can be obtained by adding the unit cost of the item and its markup price. Presyo ng pagbebenta. Ito ang halaga na dapat ibenta ng negosyo ang produkto nito. Makukuha ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng unit cost ng item at markup price nito. Selling price equals unit cost plus markup price over number of yield. Presyo ng pagbebenta katumbas halaga ng unit, dagdag pa, presyo ng markup, hinati ng bilang ng ani. Example of a product costing computation. Halimbawa ng pagkalkula ng paggastos ng produkto. Maximus is planning to produce cassava cake that will be sold to various consumers. Below is the recipe for Maximus cassava cake producing 18 slices 3 pieces of 8x8 trays. Pinaplano ni Maximus na gumawa ng cassava cake na ibebenta sa iba't ibang mga mamimili. Nasa ibaba ang recipe para sa Maximus cassava cake na gumagawa ng 18 slice 3 pieces ng 8x8 na trays. Ingredients. Mga sangkap. 1 kilo grated cassava. 1 kilo ginadgad na kamoteng kahoy. 2 cups coconut milk. 2 tasang gata ng nyog. 1 can evaporated milk. 1 lata ng evaporated milk. 3 pieces egg. 3 pirasong itlog. 1/4 cup butter melted. 1/4 tasa mantikilya na tunaw. Toppings. Mga toppings. 2 tablespoons flour. 2 cups arang harina. 2 tablespoons sugar. 2 cups arang asukal. Kalahati cup condensed milk. Kalahati tasa ng condensed milk. 2 tablespoons cheddar cheese grated. 2 cups arang cheddar cheese na gadgad. 2 cups coconut milk. 2 tasang gata ng nyog. Given the recipe above, the table below shows the prices of each raw materials. Dahil sa recipe sa itaas, ipinapakita ng talahan na yan sa ibaba ang mga presyo ng bawat hindi na proseso na materyales. Ingredients. Mga sangkap. Cassava, 40 pesos per kilogram. Cassava, 40 pesos per kilogram. Coconut milk, 10 pesos per cup. Gata ng nyog, 10 pesos kada tasa.
Evaporated milk 28.00 pesos per can. Evaporated milk 28.00 pesos kada lata. Egg, 8 pesos per piece. Itlog, 8 pesos kada piraso. Butter, 40.00 pesos per cup. Butter, 40.00 pesos per cup. Toppings. Mga toppings. Flour, 40.00 pesos per kilogram. Flour, 40.00 pesos kada kilogram. Sugar, 58.00 pesos per kilogram. Asukal, 58.00 pesos kada kilogram. Condensed milk, 38.00 pesos per can. Condensed milk, 38.00 pesos kada lata. Cheddar cheese, 45 pesos per cup. Cheddar cheese, 45 pesos per cup. In addition to these raw material prices, the LPG cost of making cassava cake is 8 pesos and 1 peso per gallon of water, while Maximus charges 50 pesos as labor cost. Bilang karagdagan sa mga presyong ito ng hilaw na materyales, ang halaga ng LPG sa paggawa ng cassava cake ay 8 piso at 1 piso kada galon ng tubig, habang 50 piso naman ang sinisingil ni Maximus bilang labor cost. Given the prices above, compute the raw material costs relative to the recipe. Dahil sa mga presyo sa itaas, kalkulahin ang mga gasto sa hilaw na materyales na nauugnay sa recipe. Important conversions. Mahahalagang conversion. 1 kilo flour katumbas 16 TBSP, katumbas 7 cups. 1 kilo ng harina katumbas 16 na kutsara, katumbas 7 tasa. 1 kilo white sugar katumbas 4 cups. 1 kilo puting asukal katumbas 4 na tasa. 1 bar of butter or cheese katumbas 1 cup. 1 bar ng mantikilya o keso katumbas 1 tasa. 1 stick katumbas 8 tablespoons katumbas kalahati cup. 1 stick katumbas 8 kutsara katumbas kalahati tasa. 1 kilo of coconut milk katumbas 4 cups. 1 kilo ng gata ng nyog katumbas 4 na tasa. Sold for the selling price of the cassava cake. Tutesin ang presyo ng pagbebenta ng cassava cake. Compute the total raw materials. Kalkulahin ang kabuoang hindi na proseso na materyales. Ingredients. Mga sangkap. 1 kilo cassava 40 per kilo. 40. 1 kilo ng cassava 40 per kilo. 40. 2 cups coconut milk 10 per cup. 20. 2 tasang gata ng nyog 10 bawat tasa. 20. 1 can evaporated milk 28 per can. 28. 1 lata ng evaporated milk 28 kada lata. 28. 4 pieces egg 8 per piece. 24. 4 na pieces egg 8 kada piraso. 24. 1/4 cup butter 40 per bar. 10. 1/4 cup butter 40 bawat bar. 10. Toppings. Mga toppings. 2 tablespoon flour 40 per kilo. 5. 2 katsarang flour 40 per kilo. 5. 2 tablespoons sugar 58 per kilo. 7.25. 2 katsarang asukal 58 kada kilo. 7.25. 1/2 cup condensed milk 38 per can. 19. 1/2 cup condensed milk 38 bawat lata. 19. 2 big cheddar cheese 45 per bar. 5.63. 2 big cheddar cheese 45 bawat bar. 5.63. 2 cups coconut milk 10 per cup. 20. 2 tasang gata ng nyog 10 bawat tasa. 20. Total raw materials 178.88. Kabuoang hindi na proseso na materyales 178.88. Labor cost 50 pesos. 50 piso ang halaga ng paggawa. Add the labor cost to the total raw material to get the variable cost. Idagdag ang gasto sa paggawa sa kabuoang hindi na proseso na material para makuha ang variable cost. Variable cost. Variable cost. Raw material. Add. Labor cost. 228.88 pesos. Hilaw na material. Idagdag. Gastos sa paggawa. 228.88 piso. Compute for the fixed cost. Mag-compute para sa nakapirming gastos. Fixed cost. Nakapirming gastos. Water 1 pesos per galyo. 1 peso.
Tubig ng 1 piso kada galon. 1 piso. LPG 8 pesos. LPG 8 piso. Total fixed cost 9 pesos. Total fixed cost 9 piso. Get the sum of variable and fixed costs to get the product cost, then divide the product cost by the number of products produced to get the unit cost. Kunin ang kabuuan ng variable at fixed cost para makuha ang halaga ng produkto, pagkatapos ay hatiin ang halaga ng produkto sa bilang ng mga produktong ginawa para makuha ang halaga ng unit. Product cost. Gastos ng produkto. Variable cost. Add. Fixed cost. 237 pesos and 88 cents. 18 slices. Variable cost. Idagdag. Nakapirming gastos. 237 piso at 88 sentimos. 18 hiwa. Unit cost. Gastos ng unit. Product cost or product produced. 13 pesos and 22 cents. Per slice. Gastos ng produkto o produktong ginawa. 13 piso at 22 sentimo bawat hiwa. Multiply the unit cost by the desired rate of return to get your markup. I-multiply ang halaga ng unit sa nais na rate ng pagbabalik upang makuha ang iyong markup. 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 Unit cost. Multiply by the desired rate of return. 75%, 9 pesos and 91 cents. Gastos ng unit. I-multiply sa ninanais na rate ng pagbabalik. 75%, 9 piso at 71 sentimo. Maximus decided to have a 75% increase since the product is easy to sell. Nagpa siya si Maximus na magkaroon ng 75% na pagtaas dahil madaling ibenta ang produkto. Add the unit cost and markup to get the selling price. Idagdag ang unit cost at markup para makuha ang selling price. Selling price. Presyo ng pagbebenta. Unit cost dagdag markup 23 pesos and 13 cents or 24 pesos per slice. Unit cost dagdag markup 23 piso at 13 sentimo o 24 na piso kada hiwa. The selling price per slice of Maximus cassava cake is 24 pesos. Multiplied by 18 slices will result to 432 pesos. If we subtract the product cost of 237 pesos and 88 cents from 432 pesos, our profit will result to 194 pesos and 12 cents. It can be said that the profit gained is 45% relative to the cost. 24 pesos ang selling price kada slice ng Maximus cassava cake. Na pinarami ng 18 hiwa ay magreresulta sa 432 piso. Kung ibawas natin ang halaga ng produkto na 237 piso at 88 sentimos mula sa 432 piso, ang ating tubo ay magreresulta sa 174 na piso at 12 sentimo. Masasabing 45% ang tubo na natamo sa halaga. Costing helps you to understand the way your competitor price their product against an industry benchmark. It also helps in identifying how much cost is incurred on each product. It helps you to determine when to reduce cost. And lastly, it helps you understand how to properly price your product and gives you a clear view of how much you can earn per product to achieve a target profit. Profit is the blood life of every business. Tinutulungan ka ng paggastos na maunawaan ang paraan ng pagpepresyo ng iyong kakumpetensya sa kanilang produkto laban sa isang benchmark ng industriya. Nakakatulong din ito sa pagtukoy kung magkano ang gastos sa bawat produkto. Tinutulungan ka nitong matukoy kung kailan bawasan ang gastos. At panghuli, nakakatulong ito sa iyo na maunawaan kung paano tamang presyo ang iyong produkto at nagbibigay sa iyo ng malinaw na pagtingin sa kung magkano ang maaari mong kikitain sa bawat produkto upang makamit ang target na kita. Ang tubo ay ang dugong buhay ng bawat negosyo. Let's move on to the activity. Activity isa, true or false. Gawain isa, tama o mali. Answer true if the statement is correct. Answer false if the statement is incorrect. Sagutin ng true kung tama ang pahayag. Sagutin ng false kung mali ang pahayag. Isa. When supplier increase price, selling price decreases. Kapag tumaas ang presyo ng supplier, bumababa ang presyo ng pagbebenta. Dalawa. Forecast the possible sales and expenses. Pagtataya ng mga posibleng benta at gastos. Tatlo. Once you failed, better stop. Kapag nabigo ka, mas mabuting huminto.
4. Learn how your competitor price their products. Alamin kung paano pinapahalagahan ng iyong kakumpetensya ang kanilang mga produkto. 5. Markup must be reasonable for the product. Ang markup ay dapat na makatwiran para sa produkto. Activity 2. Direction. Given the different expenses, classify each item if it is a fixed cost or variable cost. Gawain 2. Direksyon. Dahil sa iba't ibang gastos, uriin ang bawat item kung ito ay fixed cost o variable cost. Variable cost. Variable na gastos. Fixed cost. Nakapirming gastos. Rent. Upa. Electric bill. Electric bill. Salary of the office employees. Sahod ng mga empleyado sa opisina. Packaging materials. Mga materyales sa pag-iimpake. Water bill. Water bill. Raw meat. Hilaw na karne. Delivery charge. Singil sa paghahatid. Internet bill. Bill sa internet. Egg. Itlog. Vegetables. Mga gulay.
Activity 3 Price Mota. Gawain 3 Presyo Mota. Direction following the same procedures above, compute the selling price of the following product. Direksyon kasunod ng parehong mga pamamaraan sa itaas, kalkulahin ang presyo ng pagbebenta ng sumusunod na produkto. Number 1. Egg pie. Numero 1. Egg pie. Total raw material cost at labor cost katumbas 450 pesos. Kabuuang halaga ng hindi na prosesong materyales at gastos sa paggawa katumbas 450 piso. Electricity katumbas 5 pesos. Kuryente katumbas 5 piso. Daisy Red rate of return katumbas 70%. Ninanais na rate ng pagbabalik katumbas 70%. Yield katumbas 24 slices. Yield katumbas 24 na hiwa. Number 2. Special EJ Burger. Bilang 2. Espesyal na EJ Burger. 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 1% burger bun 32 pesos 6 pieces. Isang PC burger bun 32 pesos 6 na pieces. 100G burger patty 180 pesos per kilo. 100G burger patty 180 pesos per kilo. 1% sliced cheese 55 pesos 10 slices. Isang PC sliced cheese 55 pesos 10 slices. 25 gram onion 70 pesos per kilo. 25 gramo sibuyas 70 piso kada kilo. 25 gram lettuce 240 per kilo. 25 gramo ng lettuce 240 kada kilo. 20 ml oil 130 per liter. 20 ml langis 130 kada litro. 35 ml dressing 220 per liter. 35 ml pagbibihis 220 kada litro. LPG 5 per burger. LPG 5 kada burger. Labor cost 550 pesos per day, Avenue. Production of 100 burger. Gastos sa paggawa 550 piso kada araw, Avenue. Produksyon ng 100 burger. Markup 20%.
My takeaway, directions. Write at least 5 takeaways you have learned from the discussion above. My takeaway, mga direksyon, sumulat ng hindi bababa sa 5 takeaway na natutunan mo mula sa talakayan sa itaas. Value ang pagpapahalaga. In your own words, kindly summarize the essence behind the understanding and practicing costing activities as a budding entrepreneur. Given the space provided, write your answer. Sa iyong sariling mga salita, mabait na ibuod ang kakanyahan sa likod ng pag-unawa at pagsasanay sa mga aktibidad sa paggastos bilang isang namumuong negosyante. Sa ibinigay na espasyo, isulat ang iyong sagot.
product costs by units produced. Ang gastos ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng paghahati ng mga gastos ng produkto sa mga unit na ginawa. TTNUSOIC. It is the amount added to the unit cost so that the business will incur profit in the long run. But in order to obtain that amount to be added to the unit cost to make the business profitable. Ito ay ang halagang idinagdag sa halaga ng unit upang ang negosyo ay magkaroon ng tubo sa katagalan. Ngunit upang makuha ang halagang iyon na ay dadagdag sa halaga ng unit upang maging kumikita ang negosyo. PARKUM. This is the amount that the business should sell its product. This can be obtained by adding the unit cost of the item and its markup price. Ito ang halaga na dapat ibenta ng negosyo ang produkto nito. Makukuha ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng unit cost ng item at markup price nito. GINLCESLREPI. It may decrease or increase depending on the decided units that will be produced during at a specific time. Examples may include raw materials, direct labor, and delivery fees. Maaari itong bumaba o tumaas depende sa napagpasyahan ng mga unit na gagawin sa isang tiyak na oras. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ang mga hindi na proseso na materyales, direktang paggawa, at mga bayarin sa paghahatid. BASTIROVELAC These are expenses that a business have to pay even though that there are no sales or activities. Examples may include rent, utilities, and salary expense. Ito ay mga gastos na kailangang bayaran ng isang negosyo kahit na walang mga benta o aktibidad. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ang upa, mga kagamitan, at gastos sa sweldo. DOSTIXECF
These include a variety of expenses, such as labor, raw materials, consumable manufacturing supplies, and general overhead. This is the result of adding the fixed costs and variable costs. Kabilang dito ang iba't ibang gastusin, gaya ng paggawa, hilaw na materyales, consumable manufacturing supply, at pangkalahatang overhead. Ito ang resulta ng pagdaragdag ng mga nakapirming gastos at variable na gastos. TOPUCSDCORT. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan kayong bago sa aming paksa sa entrepreneurship self-learning video. Kung may natutunan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ang video na ito ng thumbs up. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Kung mayroon kang mga komento, tanong, o mungkahi, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa seksyon ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood ng aking mga video. Sana magkita ulit tayo sa susunod kong video, and God bless you always. Ito ay ang Teacher Lumaban YouTube channel.